Ang aga naming nagising mga besh. 4 AM pa nga lang ay nagising na ako. Kasi nga mag-aayos pa ako sa mga junakis. Ang aga nga din nilang nagising kasi tuwang-tuwa sila dahil aalis daw kami. At talaga naman, paggalaan talaga, natutuwa rin sila at maaga rin silang nagigising. Ito na nga't paalis na kami. Dali-dali kami dahil baka matraffic kami sa biyahe. Ito na nga, sabi nga ni Papa Min, sa sasakyan na ako mag-ayos. Dahil hindi nakakayanin ng oras kung mag-aantay pa sila na mag-ayos ako sa bahay. Una ko nga nilagay ang aking sunscreen para di mangitim ang beshi nyo. Ayan na nga, wala pang sasakyan sa daan. Syempre, tuloy ang pag-aayos mga besh habang nasa biyahe. Ganito nga lang pala ako mag-ayos mga besh. O diba, simple pero pak na pak. Charot! Syempre, mag-ayos tayo habang nakastop yung sasakyan. At baka masira ang ating fest. Char. Inabot na nga kami ng umaga sa daan pero hindi pa ako tapos mag-ayos. Dahil nga ang aga namin umalis, ayan, ang sarapan ng tulog ng mga batuta, 'di ba? Ang ganda nga ng araw nung umalis kami. Buti na nga lang at ang ganda talaga ng panahon. Nag-expressway na nga lang kami para mabilis ang biyahe, para iwas traffic. Antok na antok pa nga ako nung nasa biyahe kami. At dahil lang nakita ko to, char! Nagising ang aking kaluluwa. Charot. Hindi rin lang naman ako makaidlip dahil gusto kong makita yung mga view sa paligid. 'Di ba? May Ferris wheel sa bundok. Paano kaya yan nailagay dyan? Charot. Ayan na nga, hindi pa ako tapos mag-makeup. Maglilip tint pa ako para naman may kulay yung aking mukha. At hindi pa nga tapos dyan ang aking pagmi-makeup. Dahil marami tayong oras, mahaba yung biyahe natin. Marami rin oras magpaganda ang beshi nyo. 'Di ba? Para naman pak na pak tayo pagdating sa destinasyon natin. Charot. At ang itim na nga ng aking eye bag, paputiin muna natin. Dumaan nga muna kami sa isang pahingahan dahil ihing-ihi na kami ni Papa Min at yung mga junakis din na iihi na. Pagbaba nga namin dyan ay talaga namang pagkalamig ng panahon. Winter na kasi dito sa Japan. Si Disney Princess nga ayaw mag-jacket. Hindi daw siya nilalamig. Ito nga pala yung CR sa aming tinigilan. Medyo hindi siya kagandahan guys. Pero alam nyo ba, kadalasan ng CR dito sa mga tinitigilan or pinapahingahan, ang gaganda at ang lilinis. Para kang nasa hotel. Ay charot. Pero malinis po talaga yung mga CR dito. Automatic pa. Hindi po kayo mahihirapan. Ito na nga, bumalik na nga kami sa sasakyan dahil nga nagmamadali kami sa oras para naman marami kaming mapuntahan. Tuwang-tuwa nga yung mga anak ko dahil nga nandun na daw kami sa pupuntahan namin. Ito na nga yung way papunta doon sa first destination namin, ang Kawaguchiko. Dadaan nga pala kami sa isang tunnel mga besh. Ang dami nga palang tunnel dito sa aming mga dinaanan. Parang sa buhay lang mga besh. Dadaan muna tayo sa hirap. O 'di ba? Paghihirapan muna natin. Pagkatapos nun, makikita mo na ang iyong tagumpay. Charan! O 'di ba? Ang sarap ng buhay. Ganon naman talaga ang life mga besh. Dadaan muna tayo sa isang pagsubok bago natin makamit ang ating tagumpay. So ayan na nga't andito na kami sa aming first destination, ang Iyashino-Sato Ancient Japanese Village. Pagdating nga namin ay konti pa lang yung sasakyan guys dahil hindi pa naman open yung village. Anyway, nagbubukas po sila ng 9 AM. Marami nga po talagang turista ang pumupunta dito. Aba naman, talaga namang napakaganda talaga ng panahon nung pumunta kami. Excited na nga yung mga junakis na bumaba. Tuwang-tuwa sila sa kanilang nakikita. Yung pala'y may nakita silang swing. Kaya naman agad-agad silang pumunta. Si Papa Min naman tuwang-tuwa rin. Sa sobrang tuwa, nakalimutan niya na yung sapatos niya. 'Di ba? Ayan na nga't nag-swing ang mga junakis. Ang isang ay ayaw magsapatos pa rin kahit saan ayaw magsapatos. May mga ilang turista na nga ang nagsisimulang mag-posing-posing kay Mount Fuji. Charot. Papunta na nga kami sa entrance ng village at habang naglalakad kami, syempre picture-picture muna, hindi po yun mawawala. At may entrance nga pala ang pagpunta dito. 500 yen sa mga adult at 250 yen sa mga bata. Ang Iyashino Ancient Japanese Village o ang Saiko Iyashino-Sato Nenba ay tradisyonal na bahay na gawa sa pawid na bubong kung saan ito ay matatagpuan dito sa baybayin ng Lake Saiko sa ilalim ng tanawin ng Mount Fuji at talaga naman makikita mo ang ganda ng Mount Fuji dito. Hindi na nga pala kami pumasok sa loob dahil gusto pa naming puntahan ang iba't ibang destinasyon
restaurant dito na kung saan makikita mo ang ganda ng tanawin ng Mount Fuji. At ito ang Iyashino Ancient Japanese Village o ang Saiko Iyashino Sato Nenba. Thank you for watching!